Abot sa 6 na milyong pisong halaga ng ari-arian ang natupok ng apoy matapos masunog ang dalawang commercial building sa Tondo, Maynila. Pati nakaparadang SUV na damay. May unang balita si Jomer Apresto. Maitim na usok ang sumalubong sa mga bumbero na rumesponde sa sunog sa Barangay 295 sa Binondo, Maynila mag-aalas 8 kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, dalawang 4-story commercial building na nasunog sa lugar, napaw ang mga piyesa ng sasakyan ng laman. Itinaas ay kalawang alarma ang sunog dakong alas 7:59 ng gabi. Nasa 8 truck ng bumbero ang kinailangang rumesponde. Nagsimula po ang sunog po doon po sa first floor po sa rail park po ng Dulong Gusali po. Umakyat po siya hanggang naapekto na po lahat ng fourth floor. Naging pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa mga laman ng mga bodega at sa ventilation ng mga gusali. Alam naman po natin na ang mga auto supply po ay masyado po siyang madaling masunog at the same time may mga goma po yan. At ito po ay nagdudulot po ng maiitim na usok. Hindi po kami makakapag penetrate po ng maayos dahil nga po napakakapal po ng usok dahil sa poor po yung ventilation po ng building. Tumagal ng halos 5 oras ang sunog bago naapula mag-aalas 12:30 kanina. Dalawang fire volunteer ang nagtamo ng minor injuries. Nadamay rin ang hindi bababa sa 5 pamilya na nakatira sa mga nasunog na gusali. Ang SUV na ito, nabagsakan daw ng mga debris habang nakaparada. Tumangging humarap sa kamera ang may-ari ng SUV pero sinabi niya na ipinarada niya ang sasakyan dahil naglaro sila ng tennis. Nagulat na lang umano sila sa nangyari sa kanyang sasakyan. Magsasagawa ang BFP ng investigasyon kung may sapat na mga dokumento ang dalawang gusali tulad ng Fire Safety Inspection Certificate para makapag-operate at kung ano ang sanhi ng apoy. Sinubukan namin makausap ang may-ari ng auto supply pero tumanggi muna siyang magbigay ng pahayag. Gayun din ang pamunuan ng Barangay 295. Aabot sa 6 na milyong piso ang halaga ng mga napinsalang ari-arian kasunod ng sunog ayon sa BFP. Ito ang unang balita. Jomer Apresto para sa GMA Integrated News.